silang isang nationwide pork holiday kung patuloy ang pagdami ng imported meat sa merkado. Paliwanag ng grupo, matindi na raw kasi nagiging epekto nito sa local pork industry. Katunayan mula noong 2010, 25 billion pesos na raw ang nalugi sa mga local hog raiser. Bas tinatangkilik daw kasi ang imported meat dahil mas mababa ang presyo. Pakiusap naman ng Department of Agriculture sa kanila, huwag na mag-pork holiday sabay ng pangakong tutugunan nila ang sentimiento ng mga hog raiser. Katuwang daw nila ang Bureau of Customs sa magbantay ng mga karning pumapasok sa bansa. Yan na. Samantala, isa na po yata sa paboritong pampapawi o pampapawi ng init ng mga Pinoy ang sorbete. So dirty ice cream kung tawagin, na inilalako lang sa labas ng ating mga bahay. Pero mga kapuso, ingat-ingat po sa pagkain ng dirty ice cream dahil ang ilan sa mga ito talaga palang dirty. Naku, pasintabi lang po sa mga kumakain dyan sa pag-iinspeksyon kasi ng Manila Health Sanitation Department sa isang pagawaan ng sorbetes sa Craig Street sa Espanya, Manila. Tumambad sa kanila ang napakaruming pasilidad ng Maryland's Ice Cream. Kinakalawang ang kisame at pinamumugaran pa ng sangkaterbang ipis ang napakaliit na lugar. Ang mismong ice cream mixer na kanilang ginagamit na kunandinimahid na po sa dumi. Baha rin po sa lugar at si Manong na gumagawa ng ice cream, walang proper attire. 3 linggo ang ibinigay na panahon sa Maryland's Ice Cream para maisaayos ang kanilang pagawaan ayon sa sanitation code at sakaling hindi raw sila makasunod ay tuluyan ng ipasasara ang kanilang negosyo. Yan yung sorbatero yan? Yan yung tagabantay. Oo. Alam mo, ano yung, in fairness, no, masipag naman yung sanitary health department natin sa pag-i-inspection. Ang problema lang, yung, hindi, yun lang pag may nagsumbong at saka paano yung follow-through. Kung talaga bang napapasunod nila. After 3 weeks, halimbawa ito, ako nalilimahid, ayun na naman eh. Ay, masyaming ipis. Abangan natin sa on-call. Abangan na lang sa on-call, tama. Kung ano ang susunod na kabanata. Okay. Samantala, naka-full alert status naman ang Manila Police District para sa mga inaasahang kilos protesta ngayon pong Labor Day. Sentro po ng mga aktibidad ang Maynila, kaya agad pinulong ni Manila Mayor Alfredo Lim ang mga leader ng labor groups na magsasagawa naman ng protesta. Gayon din po ang Manila Police District para masigurong walang gulong mangyayari ngayong araw. Kontento naman ang magkabilang panig sa naging resulta ng dialogue kahapon. Tinatayang 50,000 miyembro mula sa iba't ibang labor groups ang sasama sa rally sa Maynila ngayong araw. Pangunahing isinusulong pa rin nila ang 125 peso across the board wage increase dahil daw sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin at nakatakdang pagtaas ng matrikula ngayong darating na pasukan. May 6 na assembly points ang mga relista. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, magsisimula na silang magmarcha patungong Plaza Miranda. Doon, magsasagawa daw sila ng programa bago namang tumungo sa Mendiola alas 2 ng hapon. Mahigpit naman ang bili ng pamunuan ng MPD sa kanilang hanay na walang magdadala ng baril. Nasa 3,000 pulis naman ang ikakalat sa mga pagdarausan ng rally. Ang MMDA naman magpapakalat ng 400 miyembro ng Civil Disturbance Management Unit para magmando ng trapiko at crowd control. Samantala, mamaya sa Talakayan with Igan, aalamin natin kung paano nga ba natutugunan ng gobyerno ang mga hinaing ng mga manggagawang Pinoy. Maaari rin kayo makibahagi sa aming diskusyon, mag-post ng inyong opinyon at tanong sa official Facebook page ng Unang Hirit, facebook.com/unanghirit o kaya sa official Twitter account ng Unang Hirit, twitter.com/unanghirit. Gamitin lamang po ang hashtag na Talakayan. Samantala, maagang dineploy ang ilang pulis sa Mendiola sa Maynila para sinasang kilos protesta ngayong araw ng paggawa. At para sa detalye, may live report si Isay Reyes. Isay? Iga na pasado alas 4 ng umaga na kami ay dumating dito sa Mendiola. Wala pa kami namataan ng mga realista, pero unti-unti nang nagdatingan ng ating mga kapulisan. Galing pa daw sila ng Region 3 and Region 4A at ang instruction sa kanila ay panatilihin nga ang security dito sa Mendiola. Sa pagdiriwang kasi ng Labor Day, inaasahan na daragsa ang mga realista dito, bitbit ang kani-kanila mga sentimiento ukol sa mababang pasahod at iba't iba pang mga issue tukol sa labor. Sarado ang Mendiola Gate dahil nga sa inaasahang pagdagsa ng mga tao. Sa kabuuan, mayroon tayong 472 na kapulisan na nakadeploy dito. First in, then last out pa rin daw ang instruction sa kanila. Ibig sabihin hanggat mayroong mamamataan na mga rallyista dito, hindi sila maaaring umalis sa lugar. Yan muna ang latest dito, Ikan.
Okay, maraming salamat, Isay Reyes. Maaga rin po nagtipo ng ilang manggagawa sa Welcome Rotonda sa Quezon City para sa pagdita ng Araw ng Paggawa. At para sa detalye, may live report si Katrina Son. Katrina, kamusta dyan? Igan, dito nga nagpalipas ng gabi sa Welcome Rotonda ang ilang mga manggagawa para salubungin ang pagdiriwang ng Labor Day. Alas 6 pa lamang raw ng gabi ay nagtipon-tipon na dito ang ilang mga manggagawa mula sa iba't ibang parte ng Kamaynilaan. Dito raw kasi nila sasalubungin ang pagdiriwang ng Labor Day. Ang Labor Day nga raw ang sumisimbolo sa kanila ng pagkakaisa at pakikibaka para sa disenteng pamumuhay. Inabutan din namin ang ilang mga manggagawa na umiikot dito habang hawak ang kanilang mga banner kung saan nakasulat ang kanilang mga hinanaing sa gobyerno. Ilan lamang dyan ang pagtaas ng sahod at pagbaba ng presyo ng mga bilihin. At yan na muna ang latest update mula dito sa Welcome Rotonda. Igan? Maraming salamat, Katrina Son. Samantala, palalawigin naman ng MMDA ang oras ng trackman sa Metro Manila para sa isasagawang taunang board meeting ng Asian Development Bank na gaganapin sa bansa simula bukas hanggang May 5. Ipatutupad muna ang total modified daytime track ban. Ibig sabihin, bawal lumabas ang malalaking truck sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila mula 4 a.m. hanggang 9 p.m. Gayunman, papayagan ng mga truck na bumiyahe papunta ng NLEX mula Pierre o Pierre mula NLEX. Sa pamamagitan ng truck ban, inaasahang 4,000 truck na manggagaling sa port area ang dinadaraan malapit sa Ross Boulevard kung saan gaganapin ang ADB conference. Nangangamba naman ng Philippine Baking Industry Group na sa posibilidad na magkaroon ng kakulangan ng supply ng tinapay sa Metro Manila sa naturang mga petsa. Ginagawa kasi ang delivery ng tinapay tuwing araw. Anong tuwing araw? Araw-araw. Pero tuwing araw. Pero ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, exempted sa total modified daytime truck ban ang mga truck na may kargang nabubulok tulad ng prutas, gulay, seafood, karne, tinapay at yelo. Ibig sabihin, maaari pa rin silang bumiyahe mula 6 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 9 p.m. gaya ng dati, basta hindi sila dadaan sa mga lugar na daraanan ng ADB delegates. Ay naman pala. Pakiulit mo nga dadaanan. May pagkain pa rin May truck tayo. ako may truck ako. May tinapay. Sa ano oras? Samantala, inaasahan naman ang paglipat ng tirahan ni dating Pangulong Joseph Estrada sa Maynila sa susunod na linggo. May nabili na kasing bahay si Estrada sa Altura Street at Manga Street sa Maynila. Ayon kay Estrada, may 3 buwan na raw mula nang mabili niya ang naturang property na kanyang hinuhulugan. Ilang beses na rin daw nakikita sa lugar ang dating Pangulo. Patuloy naman ang konsultasyon ni Estrada sa kanyang mga kapartido tungkol sa kanyang balak na pagtakbong alkalde ng Maynila. Pero ayon kay Estrada, kung sakaling kakalabanin ni Manila Vice Mayor Isko Moreno si Mayor Alfredo Lim sa pagka-alkalde, maaaring suportahan na lamang niya si Moreno, lalo magiging kapartido na raw niya ito sa susunod na linggo. Ikinatunga naman ni Moreno ang mga pahayag ng dating Pangulo. Samantala, maging si Pangulong Noynoy Aquino tila may ini-endorso na sa 2013 elections. Katunayan, pinakilala na si Aurora Congressman Sonny Angara at TESDA Director General Joel Villanueva bilang mga senatoriable sa isang event na kanyang dinaluhan sa Mindoro Oriental nitong weekend. So Aga. maaga politika. Ganun ba? Pero Di talaga, dapat mag-ano na, si Joel, medyo, ba magamit pa yung TESDA? ay, naku. Dapat ano na, iba na ilagay dyan, yung wala ng politika. Dapat walang commercials na lalabas mula sa TESDA. Hindi kasi ang problema sa batas natin, butas na butas eh. Agad hindi ito nagpa-file ng certificate of Pwede pa siya, candidacy. pwede pa. Pwede Wala pa. siyang nilalabag na batas. Kaya pala marami na tayong... Papapalangan lang talaga Pwede ka dito na sa bansa. makampanya talaga. Delikadesa. So, marami na ako nakikita sa mga booths ngayon pala. May Diba? billboard, Mga may commercial. billboard ng TESDA. Mga may product, pero Diba? actually Pag billboard ng TESDA, ang gusto mo malaman, ano ba ino-offer ng TESDA? Hindi mukha ni hindi Joel. mukha. Ayan. Kasi yun yung namumuno doon. Kaya, sayang. Pero kung pagiging legislator, wala tayong question kay Joel Villanueva dahil naging congressman niya. Under sa party list na si BAC. Mga anti-graft kasi sila eh. Pero kung nakapwesto ka at ganyan ini-endorse ko ng Pangulo, Alis ka na. di ba? Kawawa naman yung Delikadesa. pondo ng Delikadesa. TESDA. Delikadesa. Si Congressman Sani Angara naman, galingan mo sa impeachment sa May 7 kasi libreng exposure naman yun. Sa lahat ng mga nandun. Pasadahan na po natin ang mga aksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports.
Isang container van nahulog mula sa cargo truck sa Pasig City at dahil lona lang ang nakatakip sa container van, nagkalat po sa kalsada may higit 15 toneladang karga nitong salamin na nagkabasag-basag. Yan ang road report ni Jay Sabali. Jay.